Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99%, hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y Divine Lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga Lods. Nagsisimula ang chapter, mga Lods, habang dumarating ang babae sa stadium, yumukod ng may respeto ang mga staff sa kanya. Naguguluhan sa kanyang napakalaking security detail, tinanong ni Xu Jingming si Shen Dongling kung sino ang magandang powerhouse na ito. Inihayag ni Shen Dongling na siya si Su Qingyi, ang legendary head ng Elite Thunder Martial Arts Hall, at isang Tier 9 Martial Saint na gumagamit ng Deadly S-Class Yu King Divine Thunder. Nagulat si Xu Jingming na naaalala na ang director ng Martial Arts Hall ay dapat ay isang middle-aged na lalaki. Ipinaliwanag ni Shen Dongling na ang nakaraang boss ay nawala 4 na taon na ang nakalipas, at ang pag-angat ni Su Qingyi upang palitan ito ay isang malaking balita sa buong bansa. Awkward na hinimas ni Xu Jingming ang kanyang ulo, na umamin na siya ay middle schooler pa lamang noon na hindi nagmamalasakit sa balita, na nag-udyok kay Shen Dongling na magreklamo tungkol sa masakit na generation gap. Sa mataas na VIP suite, tinanong ni Su Qingyi ang kanyang manager kung nakuha na nila ang private meeting kay Xu Jingming. Nagbuntong hininga si Manager Son, na ipinapaliwanag na ang guro ni Xu Jingming ay tumatanggi sa bawat imbitasyon mula sa mga panlabas na organisasyon. Inalok niyang subukan ulit, na confident na walang sinuman ang mga ngahas tumanggi sa personal na imbitasyon mula sa kanya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Su Qingyi na pigilan muna, na nagdesisyon na siya mismo ang pupunta at makikita si Xu Jingming ng harapan kapag natapos na ang solo tournament. Nagulat ang manager, hindi maintindihan kung bakit isang God-tier Martial Saint ang personal na bababa upang makipagkita sa isang ordinaryong Tier 3 freshman. Tumingin pababa sa arena, inanalyze ni Su Qingyi ang dense solid energy ni Xu Jingming, na napapansin ang kanyang freakish physical strength at natural beast-like aura, na lubusang namangha sa kanyang flawless foundation. Sa stage, ang masiglang host na si Feng Lei ay hinipe ang crowd upang simulan ang highly anticipated first semifinal match, na tinawag si Xu Jingming ng Magic City at si Xu Taiji ng Jingyu. Mayabang na lumabas si Xu Taiji, na nagpapalak ng kanyang mga kuko at tinawag si Xu Jingming. Alam na may magagandang fist technique si Xu Jingming, matapang niyang hinamon ang Thunder Emperor na iwan ang kanyang spear at ayusin ang laban sa pure fist fight sa halip. Sa stands, sinabihan ng crowd na kabuuan na kalokohan ang low-level mental game na ito, na tumatawa na si Xu Taiji ay gumagawa lamang nito dahil alam niyang lubusang masasaktan siya sa normal na weapon fight. Ngunit sa lubusang gulat at disbelief ng lahat, ngumiti lang ang ating lalaki at masayang tinanggap ang hamon, na nag-iwan sa kanyang mga nagpapanik na fans na sumisigaw na masyadong nagiging mayabang ang kanilang idol. Kahit si Xu Taiji ay natigilan na talagang kinagat ng Thunder Emperor ang Kane, na pinagpapawisan habang tinatanong kung nagbibiro lang ba si Xu Jingming. Nagtawanan lang si Xu Jingming at sinabihan itong maniwala sa gusto nito. Lihim na labis ang tuwa ni Xu Taiji. 15 taon na niyang tina-target ang kanyang fists at malapit na niyang mamaster ang kanyang craft, Nazizi na naniniwala na ang pagtatangka ni Xu Jingming na makipagboxing sa kanya ay walang iba kundi purong suicide.
Nanunood mula sa VIP lounge, mayabang na itinuro ng rival din na si Liu Wangshan kay Yang Jintian na ang kaiabangan ni Xu Jingming ay magiging malaking gastos sa kanya. Nagmayabang na kung itatapon ng star student ang laban, madaling wawasakin ng kanyang school ang top spots. Ngunit agad na binasura ni Yang Jintian ito. Zizin na pinanindigan niya na ang kanyang estudyante ay hindi marunong matalo. Samantala, sa stage, agad na inilabas ni Xu Taiji ang kanyang beast transformation, na umuungal habang lumalaki ang kanyang katawan sa isang napakalaki, nakakatakot, demonic ape. Naglabas siya ng ferocious, earth-shattering punch diretso sa kanyang kalaban. Ngunit madaling umiwas si Xu Jingming sa pag-atake, walang pakundangan na pinagtawanan ang giant ape na may magandang lakas ngunit pitik na bilis. Pinagsama ang kanyang fist sa crackling golden lightning, ipinangako ni Xu Jingming na ipapakita sa unggoy kung ano talaga ang itsura ng isang tunay na god-level punch. Ngunit nang suntukin niya, tumalon at umiwas si Xu Taiji sa blow, na sumisigaw na ang pagtutugma sa kanya sa fist fight ay ang huling pagkakamali na gagawin ni Xu Jingming. Nagdesisyon si Xu Jingming na gamitin ang kanyang bagong natutunang teknik, na nagmaterialisa ng isang napakalaking, glowing, golden lightning clone sa likuran niya na lubusang nagpagulat kay Xu Taiji. Bago pa man makareact ang demonic ape, naglabas ang giant lightning clone ng brutal jab diretso sa kanyang baba, na nagpadala rito na lipad pabalik habang umuubo ito ng dugo. Marahas na tumama sa arena floor, isang battered na si Xu Taiji ay nahihirapang maintindihan kung ano ang tumama sa kanya, na tumangala at nakita si Xu Jingming na nakatayo ng matayog kasama ang kanyang electric phantom na nananatiling nakakatakot na nakahover. Napagtanto ng demonic ape sa takot na hindi man lang ang aktwal na physical fist ni Xu Jingming ang tumama sa kanya. Ito ay ang kanyang lightning shadow clone lamang. Sa VIP area, ang mga estudyante ay nawawalan ng control, desperadong tinatanong ang principal kung ang Thunder Emperor ay kakagising lang ba ng fully functional electric clone na nakikipaglaban kasama ang kanyang main body. Lubusang natigilan din si Principal Xu Ping, na kinilala ito bilang Elite A-class technique, ang Lightning Shadow. Ipinaliwanag niya na sa basic mastery nito, ang clone ay nagbibigay lamang ng 30% ng raw power ni Xu Jingming. Ang pahayag na ito ay nag-iwan sa mga estudyante na lalong natakot, hindi makapaniwala na ang isang 30% punch lamang ay sapat na upang brutal na wasakin ang depensa ng isang Tier 4 powerhouse. Napagtanto nila na si Xu Jingming ay hindi lamang lightning mage, ang kanyang physical stats ay lubhang mataas, ibig sabihin ay lihim niyang na-master ang elite body tempering physical combat techniques bukod sa kanyang magic. Nagngangalit ang kanyang ngipin, isinumpo ni Xu Taiji sa ilalim ng hininga, na napagtanto ng eksakto kung anong teknik ang kanyang kaharap. Si Xu Jingming naman ay ngumisi lang, na tinatanong kung ang pag-alam sa pangalan ng skill ay makakatulong ng mahiwaga na harangin ang susunod na bobbog. Tumangging tanggapin ang pagkatalo, sinabi ni Xu Taiji na siya ay nahuli lamang ng walang sapat na impormasyon. Umuungal siya, na-activate ang defense boosting war drum skill upang dagdagan pa ang kanyang physical stats ng isa pang 20% para sa final head-on clash. Ipinahanda ng demonic ape ang kanyang ultimate strike at sumugod, habang si Xu Jingming ay nagtipon ng golden lightning sa kanyang sariling fist, na humantong sa cataclysmic collision sa gitna ng arena. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga fists, napagtanto ni Xu Taiji nang may lubusang takot na ang boxing skills ni Xu Jingming ay hindi lamang advanced, ito ay literal na nasa legendary master level. Ngumiti ang ating lalaki at binati ito sa tamang hinala bago ito suntukin ng kanyang signature Thunder Dragon Fist, isang brutal na electric blow na nagpadala sa giant ape man na marahas na tumama sa safety barrier ng arena. Agad na kinumpirma ng host na si Xu Taiji ay ganap na knockout, na ipinahayag si Xu Jingming bilang opisyal na nagwagi sa semifinal match habang sumabog ang stadium sa nakabibingi na cheers para sa Thunder Emperor. Nakatayo ng matayog sa gitna ng crackling residual energy, isang ganap na walang apekto na si Xu Jingming ay huminga ng malalim sa disappointment, na nagrereklamo na masyadong mahina ang fist technique ng kanyang kalaban at walang saysay ang kanyang pag-asa. Nanatili pa rin ang shockwave mula sa nakaraang laban ni Xu Jingming sa buong arena. Hindi mapigil ang pag-usapan ng mga manunood ang hindi kapani-paniwalang pahayag. Walang sino man ang nag-expect na ang isang spear specialist ay magkakaroon ng Grandmaster level fist techniques.
Marami ang naniniwala na kung hindi pinilit ng kanyang kalaban na makipag-close combat, maaaring hindi kailanman na-expose ang lihim na iyon. Sa stance, hindi maitago niyang Shenxin ang kanyang kasiyahan. Nakikita ang mga pangit na ekspresyon mula sa Qingjing University, sarkastikong pinaalalahanan niya sila na ang masyadong mayabang ay hindi kailanman si Xu Jingming. Agad na nagdilim ang mukha ni Din Lu. Malamig na sinagot niya na hindi pa tapos ang tournament. Nasa harapan pa ang championship match, at kasama si Wang Qi sa finals. Ang daan ng Madu University patungo sa tagumpay ay anumang bagay kundi madali. Iniwan ang mga salitang iyon, tumalikod siya at lumakad palayo. Bumalik sa waiting area ng Qingjing University, agad na sinuri ni Din Lu ang mga kalaban na natalunan ni Jingming. Sa kanyang sorpresa, ang kanilang mga sugat ay pawang superficial lamang. Ang realisasyon na iyon ay nagparamdam sa kanya ng isang mahalagang bagay. Kahit sa mga napakalakas na tagumpay na iyon, si Jingming ay nanatiling nagpipigil. Pagkatapos ay inutusan niya si Wang Qi na kahit ano pa ang resulta, huwag niyang suruan ang foundation ni Jingming. Isa lamang genius sa antas na iyon ay masyadong mahalaga sa bansa. Kalmadong kinilala ni Wang Qi ang utos. Sa totoo lang, narating na niya ang parehong conclusion. Isa lamang itong tournament, at ang seryosong pagsakit sa isang SS-rank talent ay magdadala ng hindi kanais-nais na atensyon mula sa mas mataas na awtoridad. Hindi nagtagal, nagsimula ang susunod na semi-final. Lumabas si Wang Qi sa arena at dinurog ang kanyang kalaban sa loob lamang ng 5 minuto. Sumabog sa palakpakan ng audience habang opisyal niyang nakamit ang pwesto sa finals. Naitakda na ang championship match. Mula sa stands, tahimik na pinanood ni Xu Jingming si Wang Qi na umalis sa arena. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa wakas, nakahanap siya ng isang kalaban na karapat-dapat sa pag-asa. Sa ibang lugar, maraming influential figures ay nagbibigay na ng atensyon. Ang laban sa pagitan ng isang 4th-tier Quasi-S at isang 3rd-tier SS-rank prodigy ay tiyak na makakaakit ng atensyon mula sa bawat pangunahing organisasyon. Sa mga broadcast, forum, at social media, sumabog ang mga diskusyon. Nais ng lahat na malaman kung ang 19 anyos na Lightning Emperor ay makakadaig sa isang mas malakas na kalaban at madala ang championship sa Madu University. Isang oras pagkatapos, 10,000 umuugong na manunood. Lumitaw ang host sa giant screen at opisyal na inihayag ang championship match. Si Wang Qi ng Qingjing University, si Xu Jingming ng Madu University. Agad na naging mabigat ang atmosphere. Unang pumasok si Wang Qi habang umuugong ang chants ng Stone Sovereign sa buong stadium. Nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon habang malakas na nag-radiate ang powerful earth element energy mula sa kanyang katawan. Sandali pagkatapos, sumabog ang thunderous cheers. Lumabas si Xu Jingming sa battlefield na dala ang kanyang spear. Sayaw ng purple lightning sa paligid niya habang sumisigaw ang crowd ng titulong nagpagulo sa buong tournament, Lightning Emperor. Huminto ang dalawang fighters sa gitna ng arena. Ang isa ay nagkatawang tao, sa hindi matitinag na kapangyarihan ng lupa. Ang isa naman ay kumakatawan sa mapanirang puwersa ng kidlat. Agad na ipinahayag ni Wang Qi na ang championship ay pag-aari na ng Qingjing University. Ngumiti lang si Jingming. Nais nang makita kung ang lakas ng kanyang kalaban ay tumutugma sa kanyang confidence. Natapos ang countdown. Nagsimula ang laban. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Jingming sa kanyang pinakamalakas na combat state. Umagos ang purple lightning sa kanyang spear, na naglabas ng marahas na bursts ng energy na nagpanginginig sa nakapalibot na hangin. Sumagot si Wang Qi sa Earth Sovereign. Mabilis na bumalot ang stone armor sa buong katawan niya, na nag-transform sa kanya sa isang walking fortress. Sa sandaling nagbanggaan sila, sumabog ang isang blinding explosion. Ang mga shockwaves ay pum-unit sa arena habang kumakalat ang mga bitik sa battlefield sa ilalim ng kanilang mga paa. Maraming manunod ang nakatitig sa disbelief. Hindi na ito mukhang student tournament. Mukha itong laban sa pagitan ng 5th-tier experts. Agad na naglunsad si Jingming ng Lightning Spear, na nagpaputok ng condensed bolt ng lightning na dinisenyo upang tusukin ang mga depensa. Nanatiling lubusang confident si Wang Qi, na naniniwalang natural na kinokontra ng Earth ang lightning.
Itinaas niya ang isang stone-covered arm at gumamit ng mga layer ng bato upang supulan ang paparating na pag-atake. Marahas na sumabog ang banggaan. Nagpunutan ang lightning at earth habang nagkalat ang mga debris sa lahat ng dako. Sinamantala ang pagkakataon, na-activate ni Wang Chi ang explosive step. Nawasak ang lupa sa ilalim niya habang sumugod pasulong na parang isang napakalaking bato. Sumunod agad ang Earth Sovereign Cleave. Isang gigantic stone blade ang bumaba mula sa itaas na may sapat na puwersa upang hatiin ang battlefield. Nanginginig ang arena sa ilalim ng pressure ng pag-atake, ngunit nanatiling kalmado si Jing Ning. Sumagot siya sa lightning swift wind break. Bagamat basic skill lamang, ang kanyang Grandmaster level mastery ay nag-transform nito sa isang bagay na nakakatakot. Umikot ang kanyang spear sa hindi kapani-paniwalang bilis, na lumilikha ng isang giant lightning drill na direktang tumusok sa sentro ng paparating na pag-atake. Pinunit ng lightning drill ang mga layer ng hardened stone bago sabay na sumabog ang dalawang techniques. Ang resultang explosion ay nagpadala sa parehong fighters pabalik. Habang nagsislide sa cracked battlefield, halos hindi maitago ni Wang Chi ang kanyang gulat. Isa sa kanyang powerful A-rank techniques ay ketitapat lang ng isang tila ordinaryong D-rank skill. Unang tumayo si Jing Ning. Nakapalibot sa kanya ang lightning na parang isang Diyos na bumababa mula sa kalangitan. Lumitaw ang isang bahagyang ngiti habang pinagtawanan niya ang confidence na ipinakita ng kanyang kalaban sandali na ang nakalipas. Bago pa man makabawi si Wang Chi, na-activate ni Jing Ning ang lightning flash. Naging streak ng purple light ang kanyang katawan. Sa isang iglap, lumitaw siya diretso sa harapan ng kanyang kalaban. Sumunod ang isang relentless barrage. Paulit-ulit na nagbanggaan ang spear at bato habang sumasabog ang lightning sa bawat strike. Mabilis na kumalat ang mga bitik sa defensive armor ni Wang Chi. Napilitang full defense, naramdaman niya ang kanyang mga limbs na nagiging manhid dahil sa overwhelming force sa likod ng bawat pag-atake. Pagkatapos, sumabog ang isang partikular na marahas na banggaan. Ang explosion ay muling nagtulak kay Wang Chi pabalik habang bumalot ang alikabok sa arena. Ngunit sa halip na frustration, lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas ay kinilala niya si Jing Ning bilang isa sa pinakamalakas na kalaban na kanyang nakaharap. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang trump card, ang Earth Guardian. Malaki ang lumawak ng stone armor na nakapalibot sa kanya, naganap na bomb alot sa kanyang katawan at nagpalakas sa kanyang defensive power sa isang nakakatakot na antas. Agad na pumasok ang laban sa bagong phase. Parehong sumugod ang dalawang fighters na parang raging storms. Naglabas si Wang Chi ng devastating punches na kayang durugan ang mga bundok. Sumagot si Jing Ning sa flawless spear techniques. Walang katapusang nagbanggaan ang lightning at bato. Umugang ang kulog sa buong arena habang puno ng shattered rock ang hangin. Nanunood ang mga manunood sa lubusang disbelief. Natutunan na nila na ang fist techniques ni Jing Ning ay umabot na sa Grandmaster level. Ngayon, natuklasan nila na ang kanyang spearmanship ay nakamit din ng parehong extraordinary realm. Kahit ang mga veteran experts ay nahihirapang paniwala. Samantala, maingat na pinagmamasdan ni Su Qingyi ang laban. Ngayon lamang niya napagtanto kung gaano nakakatakot ang close combat abilities ni Jing Ning. Bawat galaw ay refined, efficient, at halos walang mali. Habang nagpapatuloy ang laban, parehong nagsimulang lumapit sa kanilang mga limit ang dalawang fighters. Bumuo ng pawis sa noo ni Wang Chi. Ang Earth Guardian ay maaari lamang manatiling aktibo sa loob ng ilang minuto pa. Kailangan niyang tapusin ang laban ng mabilis. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Jing Ning. Mahigit kalahati na ng kanyang energy ang nagastos, at ang pagod ay nagsisimulang makaapekto sa kanyang katawan. Pareho silang naiintindihan ng parehong bagay. Ang susunod na palitan ang magdedesisyon sa lahat. Tinipon ni Wang Chi ang bawat natitirang patak ng Earth Element Energy. Umakyat ang kanyang aura sa kanyang absolute peak. Aminado siyang kung may isa pang taon si Jing Ning upang lumakas pa, walang dodang sa kanya ang tagumpay. Ngunit ngayon ay magiging iba. Ngumiti lang si Jing Ning. Nagkataon na siya rin ay nag-iipon ng isang teknik na hindi pa niya nagamit noon. Kalmadong ipinahayag na kung makakaya ni Wang Chi ang pag-atake na ito, kusang loob niyang tatanggapin ang pagkatalo. Dumating ang final clash.
Inilabas ni Wang Chi ang Mountain Shattering, Earth Cleaving Slash. Bawat patak ng kanyang kapangyarihan ay nakompress sa isang devastating Earth Element Strike. Sa parehong oras, na-activate ni Jingming ang Lightning Piercing, Demon Slaying Spear. Ang lahat ng kanyang Purple Lightning ay nakompress sa isang Armor Piercing attack. Nagbanggaan ang dalawang ultimate techniques. Sumabog ang isang world-shaking explosion sa buong arena. Bahagi ng kisame ng stadium ay nawasak. Lightning, apoy, bato, at alikabok ang lumamon sa buong battlefield. Isang tanong na lamang ang natitira. Kapag tuluyang nawala ang usok, sino ang mananatiling nakatayo? At dito na nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, pati na rin mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood, see you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!